ang pera ninyo. They invested into different investment platforms. Yung mga binanggit ko. This investment platforms is giving you 12% ROI every year. So if the bank is giving you 2%, they're earning 10%. Kaya hindi nalulugi ang bangko kahit ilan pa ang delinquent sa credit card. Because this is the minimum. Bank will use your money to buy foreclosed property, develop it, and then sell it millions of pesos. Invest it in stock market, may fund manager yan sila, dinidisburse lahat ng pera, dinadiverse lahat ng funds, ini-invest kung saan-saan. So you need to ask yourself, bakit kailangan ko bang idaan kay bangko ang pera ko kung pwede lang din naman ako dumiretso doon? Kaso nga lang, konti lang ang pera ko to start real estate investment. Konti lang ang pera ko to start with the stock market. Kaya nga kailangan, dagdagan mo ang income mo. You see it now? Because of your retirement. Okay? So have you learned something tonight? Yes! So to end this session, you want more? Yes! Steer ulit yung ibang topic. So to end this session, I will tell you the story I keep on telling sa mga naka-attend na because I want you to understand this. And this is the life of an OFW. No? Typical OFW. Pagpunta mo ng ibang bansa, first time, nangutang. Binintang kalabaw, binintang lupain, pang placement processing, right? Pagdating ng ibang bansa, 3 months walang sahod kasi pangbayad sa utang. 2 years contract, 1 year and 9 months makapag-ipon. Pag-uwi ng Pinas, feeling rich, looking rich. Mayaman si mama, mayaman si papa. Tama? Oh, tagal lang. Oh, kain pa more. Diba? Oh, eto pasalubong. Anong gusto mo? Eto, tama? Shopping doon, shopping dito, gala dito, gala doon. Tama mali? Without thinking your financial life. 2 months lang pinakamatagal, run out of budget ka na. Magkakandara pa ka na naman ngayong mangutang. You look for someone to loan money. Para ano? Pang processing, pang placement ulit. Balik abroad. Ay, salamat makabalik din sa wakas. 2 years contract again. 3 months, paying debts. 1 year and 9 months, saving money. Maswerte na pag nakapag-ipon, di ba? After 1 year and 9 months, back to Philippines again. Here I come. Stress sa pasalubong. Sabi ganito, ganyan. Pero syempre, kailangan taas na ulit. Abroad ako, di ba? Okay, kababayan, let's eat! Party, party! Right? Party dito, party doon, bili dito, bili doon, gasto dito, gasto doon. Tama mali? Papipilahin pa, o sige, ayan, mamumutmut pa ng pera, Santa Claus abroad. After 2 months, wala na namang ipon, wala na namang pera. Mangungutang na naman? Okay? Kasi babalik na naman, wala nang pera eh. Okay? So ngayon, eto na naman, pagbalik dito, 3 months without savings, pambayad sa utang, 1 year and 9 months, have your money, then, gano'n na naman ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa umattend ng financial awareness. Ang isang typical na OFW, hindi gigising yan hanggat hindi. Alam mo yung hindi nalulunod sa utang, na hindi na siya nakakatulog sa naniningil sa kanya. Mga ganon, di ba? Then at the same time, yung tipong pag malapit na lang yung bayaran mo, para kang nilalagnat na tinatrangkaso na natatayin na naihi. Am I right? Yes. Then you are already nearing to deterioration age. You feel something different already. Sakit ng tuhod, arthritis, rheumatism, everything. Tapos nag-usap na ang mag-asawa na OFW. Honey, we need to settle down na. Pagod na ako magtrabaho dito. Right? Okay. So, na-realize na. So, ito yung mali. Ito yung mga dapat natin i-correct. Pag-uwi natin this time, wala na tayong pasalubong na dadalhin. Wala nang party-party. Wala na. Wala as in, wala na. So, pagbalik natin dito, let's set
a year, that is the number of years we'll be working hard, and we will save money. Let's say 10 years. So these two OFW, maybe a couple, decided to save money and work hard for 10 years abroad without going back to Philippines to save money. Okay. So 10 years working abroad so hard. But ang nangyari, when they save money, they put money in the bank, they invest in their own house, and sabi kasi dream house. Diba? Yun ang palaging inuuna ng mga OFW. Tama mali? Makabili ng bahay. At hindi lang basta bahay. Kailangan mas malaki sa kapitbahay ko. Kailangan mas malapad. Kailangan may garahin ganito. Kailangan mas mahal ang sasakyan ko sa kapitbahay ko. Kailangan mas malaki ang TV ko sa kapitbahay ko. Kailangan eto lahat. And I need to save 1 million in the bank. And we will go home and settle down. Buhay mayaman. Okay, no problem. At least nag-save. Wala nang pasalubong, kaya nakapag-save. After 10 years, these two OFWs went back home with million in the bank and with a mansion in the Philippines. Taas noo, di ba? Abroad ako. Pakita ko dapat na, di ba? Eto na. And they're already at the almost retirement years. So now, when they go back to the Philippines, since they don't have a job, take note ang isang OFW pag umuwi ka ng Pinas, hindi ka na sanay magtrabaho sa Pilipinas. Right? Hindi ka na sanay maghanap ng trabaho at wala ka rin alam sa kalakaran na sa Pilipinas. Tama o mali? Unless otherwise, papayag ka mag-tricycle driver, di ba? Magsaka. Eh, syempre, ayaw mo nun, di ba? Ang taas ng pride mo, tapos magdadrive lang. No way! So, kailangan, yung ipon natin, we need to be wise. Nandun na sa bank, di ba? Mag-iisip ng magandang negosyo. But the problem, walang alam sa negosyo. So, ngayon, anong negosyo? Yun maganda. Yun maganda. Kung anong uso? Tama mali? Typical OFW will look for a business kung anong uso without thinking how to run the business. Take note, traditional business ang palaging iniisip mo. So when you look for that traditional business, hindi mo alam paano patakbuhin, I'm telling you, 1 year lang pinakamatagal na. Maswerte ka pag inabutan ka ng 2 years. Lugi yan. Masaklap, 10 years niyong pinaghirapan yun. Correct? Never invest in a business lalo na traditional. Pag uulitin ko, walang 3 years capital reserve, walang knowledge how to run the business. Okay? So now, nung nangyari yun, ubos lahat ang pinaghirapan sa Dubai ng mag-asawa. Wala na silang pagkakakitaan. No, mali. And their expenses is getting higher. Higher banker, higher. And the income is getting lower. Okay? Lower banker, lower. Nagpupo ang mag-asawa. Kuhan, anong gagawin natin ngayon? Yung TV, hindi naman na natin ginagamit. Pwede na natin ibenta. Okay? Yung mga appliances na to, di ba? Pwede na tayo sa mga plastic stall na lang siguro umupo. Ibenta na natin ito lahat. Garage sale. Nag-garage sale. Patago pa kasi nahihiyang malaman ng kapitbahay na nagbibenta ng mga kagamitan. Kasi mag-Friday abroad, di ba? Nabenta na lahat. Take note those things you invested before, you buy it, let's say, 3,000 dirhams. After 10 years, it will not value to 3,000. Wala na yung value nga eh. 300 pesos or 300 dirhams, 200. Okay, nabenta lahat ng mga nagamitan sa bahay. Okay? Remember, wala pa sila dyan. Dito pa lang sila, kaya gumagasto pa rin. Spend. Maintenance sa gamot. Weekly check-up. Kasi may mga sakit-sakit na complications. Dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Correct? And they don't have any insurances. They don't have health care. Kasi akala nila dati, pag may lumapit na ahente, bebentahan lang sila. Okay? So now, here comes, again, nauubos na yung pinagbentahan. Okay, may sasakyan pa. Binentang sasakyan.
Nabenta ang sasakyan. Iba na nag-drive. Di ba? Then tapos, last but not the least, parang ang luwang-luwang ng bahay natin para sa ating dalawa. No? Nakakahiya man sa kapitbahay natin, pero wala na tayong magagawa, ani. Wala na tayong choice. Di ba? Wala nang choice. Lahat ng pride mo pagdating ng araw, pag hindi ka marunong, kakainin mo yan lahat. Tama, mali? Ang pag-abroad mo hindi para sa pride. Ang pag-abroad mo para sa financial life mo. Para sa success mo. Para sa pangarap mo. Wag mong itolerate yung pride mo because you just want to impress other people. Binenta ang bahay, milyon. But since they're already here, mababa na kulang-kulang ang 100,000 pesos every month for the maintenance sa gamot, hospitalization, and all food. Minsan daing-daing na nga lang. Kaya naha-high blood. Sino hindi ma-high blood? Araw-araw daing. May blood ka talaga. Hindi dahil sa parat, hindi dahil sa inis mo, di ba? Okay. Naubos na naman yung pinagbenta ng mansion kasi ang ginawa nila, kumuha na lang ng barong-barong, nagpatay na lang ng maliit na bahay doon sa bukid nila, pang retirement daw eh. Is that the retirement you want? Siyempre hindi, di ba? Walang choice, andun na eh. O ngayon, wala ng pera. Ubos na! They run out of everything. Wala ng pera. Ang naisipan, tawagan natin yung mga anak natin. Di ba, naalala mo, tayo namang gumastos sa kanila nung nag-aaral sila eh. Di ba? Dapat ngayon, obligasyon nila tayo. Di ba? O eto na, tinawagan yung mga anak. Before nila tawagan, naalala kasi nila dati na yung bata-bata pa sila sa abroad, pag umuwi silang Pilipinas, pagka-uwi pa lang sila, may tatawag na, "Ma! Dito ka na sa bahay, magbakasyon. Andito na, nakahanda na yung kwarto mo. Maraming pagkain kaming ihanda pagdating mo." Mayaman si mama at si papa. Kaya kailangan ipaghanda. Tapos sabi naman ng isang kapatid, "Ma, dito ka naman. Grabe naman, kay kuya ka dati nagbakasyon. Dito na naman ulit. Namiss ka na ng mga apo mo eh." Diba? Pinag-aagawan. O eto na, nung tinawagan, kasi walang-wala na, di ba? Tumawag sa anak. Na, pasensya ka na kung sasabihin ko to sa iyo, kaso kailangan eh. Lipit na talaga kami. Ubos na lahat, alam niyo naman na nabenta na lahat, wala na kami ngayon. Kahit panggamot namin, wala na. Pwede mo ba kami matulungan? Pwede mo dyan muna kami. Ay ma, pasensya ka na. Dito, masikip sa bahay, alam mo naman. Tapos yung mga anak mo ngayon, nagkakasakit pa. O tapos, ganito, ganyan. Okay, okay lang. If you were in the shoes of those parents, what can you feel? Masakit, masaklap. Tinawagan yung isang kapatid, "O kuya, kumusta ka na dyan? Kumusta ang mga apo ko? Namimiss ko na sila. May problema kasi kami ngayon ng daddy mo. Okay lang ba dyan muna kami? Kasi, ma, pasensya ka na. Nawalan ako ng trabaho, masikip dito sa bahay, baka hindi lang kayo." Pag ganun ang nangyari sa inyo, anong mararamdaman nyo? Masaklap. Nung meron ka pa, pinag-aagawan ka. Nung wala ka na, pinagtatabuyan ka. At posible bang mangyari yan? Posible. Kaya nga, sabi ko ngayon, what you are doing today, yan ang mangyayari sa iyo in the future. Kaya ngayon pa lang, huwag mong iasa ang retirement mo sa mga anak mo. That's a very wrong move. Masakit, di ba? Masakit. Kaya habang may time ka pa, habang dito ka pa, habang dito ka pa, habang dyan ka pa, mayroon pa, may natitira pa, ibirit mo. Huli ka ng baril. Di ba? Ibirit mo. Di ba? Kasi sabi ko nga, nagsakripisyo ka ng lahat-lahat, itudo mo na. Nandito ka sa napagandang opportunity. Ba't hindi mo pa itudo? Ang iniisip kasi ng karamihan, dito sa uno, akala nila, pinipilit sila ng mga upline nila to do the business para sa kapakanan lang ng isang tao. Tama. They're not thinking that this is the life you are doing with uno. Nakuha niyo siya? Yes. Kaya starting today, make everyone aware of this reality in our financial life. And not an excuse to this.
I keep on doing this every day. I keep on planning. I keep on reviewing everything about my financial life. Lahat. But I'm not saying you focus only on finances. If you want to be successful, there are 5 areas of life. Family. Okay? Physical, that's your personal growth, your health, and at the same time, your social life, your relationship with other people, your spiritual, and of course, financial. But in this world, if you cannot balance these 5 areas of life, then you cannot be called successful. Pero ang nangyayari kasi ngayon, pag apektado ang financial, the rest will be affected. Dahil sa pera na yan, nagkawatak-watak pamilya. Tama? Dahil sa pera na yan, nagkakasakit ka. Tama niya siya? Dahil sa pera na yan, wala kang concentration sa sarili mong buhay or even to your spiritual life. So therefore, if you address all this together, you can start with the financial. Kasi did you know that 80% of our time is focusing how to earn money? 80% of our time nakatutok tayo paano kumita ng pera. Eh yun naman pala, i-berit mo na. Because at the end of the day, ikaw at ikaw rin ang makikinabang yan. Tama mali? So I hope you learned something tonight. Okay? And pagkita-kita natin one of this day, bahala na magalit kayo kung hindi nyo mabili ang mga gusto nyong bilhin after tonight. Bahala na magalit kayo kung hindi nyo mapuntahan yung mga gusto nyong puntahan. Bahala na magalit yung mga pamilya kung bakit babawasan nyo yung padala nyo. Ang importante, later on, magagalit kayo bakit nakapag-invest kayo ng marami at pwede ka na mag-retire at an early age. Okay? Thank you very much. Good morning.